So, nasa ika-apat na bahagi na tayo ng ating pagtalakay sa 2 Corinthians ng ating series dito. At mukhang malayo pa yung ating tatahakin sa pagbubulay-bulay na ito. Mahalaga na bago natin puntahan yung pinaka-teksto natin, ay maganda na balikan po natin o review lang natin sandali ang ilan sa mga napagdaanan na po natin sa pag-aaral po dito. So, yung first part sa verses 1 to 11 ay natutunan po natin dito sa ibinahagi ni Pastor Aldrin ang patungkol sa ating Diyos na siyang ating Ama ng lahat ng kaawaan at siyang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Na sa gitna ng mga kapigatian at pagsubok na ating dinaraanan, ang Diyos kailanman hindi tayo iniwan o tayo iiwan ng ating Panginoon na tumawag sa atin. Then doon sa second part ay pinakita naman ni Paul kung ano ang tunay na katapatan sa paglilingkod. Hindi yon base sa anumang kagalingan o anumang kakayahan ng isang tao o ng isang lingkod. O yung impression na makukuha ng isang lingkod sa iba, kundi sa isang pusong tapat sa Diyos, sa kabila ng sakit o yung conflict sa church na alam natin na na-experience ni Paul at yung kanyang mga decision na ginawa. Pinili niyang maglingkod ng may integrity, kagalakan at may pag-ibig sa church po ng Corinth. Dahil ito ang tawag sa kanya, o I may say tawag sa atin ng Diyos, na tayo maging tapat, hindi lang maging tapat, kundi mababang loob at malugod yung kasiyahan nating gawin ang lahat ng ating ginagawa na paglilingkod. Kahit mahirap, kahit ano ang ating pinagdadaanan. So yun nakita natin sa second part. Then sa chapter 2 verse 5 to 11, nakita naman natin dito ang isang mahalagang aspeto o yung bunga ng Ebanghelyo. Yung pagpapatawad at pagpapanumbalik sa mga kapatid na nagsisisi sa kasalanang nagawa. Sa ganoon ay maipakita ng church yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagdisiplina at pagpapatawad o pag-restore ng church upang hindi tayo malinlang ni Satanas. Yun po yung ilan sa daanan natin sa pagtalakay dito. Dito po ngayon sa susunod na bahagi ng ating teksto, ipapakita ni Pablo o ng salita ng Diyos, ganun pa din, no? Kahit sa gitna ng kanyang pinagdadaanan, kahit sa gitna rin ng kanyang kahinaan, matinding pag-aalala ng isang lingkod, ang Diyos ang patuloy na kumikilos at siyang naghahayag ng tagumpay ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng lingkod niyang ito. Sa nakikita na natin sa pag-aaral dito, so sa pinagdaraanan at kalagayan ni Paul, sa puntong ito, that time, parang wala tayong makikitang larawan ng isang matagumpay na lingkod. Kung sa paningin ng mundo siya i-assess, malamang talaga natitignan siyang talunan o bigo dahil na rin sa kanyang sugutang puso o dun sa gulo o messiness sa Korinto ng church na ito na burden niya, na inaalala niya. At the same time, pinagdadaanan niya sa ministeryo at pagsunod sa Panginoong Hesus. At bukod nga doon, mukhang nakadagdag pa sa isipan niya nung hindi niya matagpuan si Tito sa Troas nung dumating siya rito. Kahit may bukas na pinto para sa Ebanghelyo, ang sabi ng verse 13, hindi mapalagay ang aking kalooban o espiritu dahil hindi niya doon nakita ang kanya o nilang kasama o kapatid na si Tito. Kahit umalis din siya at pumunta sa Macedonia. Kumbaga, para bang sunod-sunod yung level ng stress o yung inaalala o iniintindi ni Paul. Para bang pagod na siya sa kanyang katayuan. Pero interestingly, makikita natin dito na aalisin ni Paul yung kanyang, yung sasabihin natin yung focus sa kanya. Kahit na sa kanya na marahil ang lahat ng dahilan o dahilan para magmaktol o para magreklamo sa kanyang paglilingkod at pinagdaraanan, pero ibabaling niya yung paningin ng kanyang mga sinulatang ito ng mga taga-Korinto. So para bang grabe itong mama na ito, no? Itong lingkod ng Panginoon na ito. Siguro kung tayo o
tayo mismo o ako lang, kung ma-experience natin yung ganong bigat o burden, sasabihin natin, kailangan nating magpahinga. We need a break, di ba? Pero we understand, of course, hindi masama yung magpahinga. Hindi kasalanan yon. So kailangan natin yon. O kaya naman, baka isipin ng iba, para bang dahil dun sa burden o yung kanyang pinagdadaanan ito, napakabilis na lang na mag-quit sa ministry. Napakabilis na lang sabihin na ayoko na sa gawain ng Diyos, sa church. Alam niyo yon, mas madali pang huminto na lang, mag-pause na lang o sumuko na lang. So yun yung mga easy way to respond, di po ba? Pero dahil mayroong higit na pinakamahalaga sa lahat na dapat tignan o pagtuunan na nais siyang makita ng mga believers na ito sa Corinto, at syempre tayo rin ng mga mananampalataya o mga tagusunod ng ating Panginoong Yesus ngayon, nais ni Paul na ituloy niyang sila i-encourage, ituro pa rin si Kristo. Nais pa rin niyang makita nila na hindi ito tungkol sa Kanya o sa Kanyang galing o ng isang lingkod o yung lawak ng Kanyang experience, yung Kanyang pagiging apostol o kahit yung Kanyang kinakaharap sa ministeryo, kundi ituon lamang nila ang kanilang paningin sa Panginoon. So ito yung Kanyang ini-impress sa kanila. Dahil kay Paul, ito ay tungkol sa Diyos na siyang tunay na bida at siyang kumikilos sa lahat ng ito. So dito pa lang, magandang makita na natin ang katotohanan yan. Una, na hindi natin tignan o sukatin ang tagumpay ng isang lingkod o ng ministry sa pamantayan o pagtingin ng mundo. Halimbawa, sa dami ng tao na umaattend sa church, pumupunta rito, pagdami ng members, o kaya yung papuri, applause ng tao o ng pastor na natatanggap sa tao. Di po ba? O sa kawalan ng problema sa loob ng church. Bagamat alam natin walang ganon. Di po ba? Dahil malinaw na tinuturo ni Paul o mismong salita ng Diyos na ang tunay na tagumpay ay hindi nakadepende sa kanino man o sa ating mga sitwasyon sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay si Kristo, ang kanyang ibanghelyo. Kaya ang malinaw na tawag kay Paul at maging sa atin, ayun, manatili tayong tapat. Yun naman ang palaging tinuturo sa atin ang mensahe ng salita ng Diyos, manatili tayong tapat na instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang salita. At pamumuhay, of course, ayon dito. Kaya kahit dumaan tayo sa kahirapan, pagod o mabibigat na pagsubok, hindi natin minamaliit, syempre, yung ating mga pinagdadaanan. Sa halip, lalo tayong nagtitiwala at umaasa sa Diyos, sa Kanyang karunungan, sa Kanyang pagsama, at sa Kanyang pangunguna sa ating buhay. Sa ganoon bilang iglesia, matupad natin ang Kanyang layunin. Buong puso nating may pamuhay, yung ating pagsamba, hindi lamang tuwing Sunday, kapag tayo umaawit sa Panginoon, magawa natin yung tunay na pagsunod, tapat na pagsunod at paglilingkod para sa kalwatian ni Kristo na siyang ating tunay na tagumpay sa buhay. So tingnan natin, paano nga ba ito isa sa katuparan ng Diyos? So sa mga talata na ating titignan, iyan ang naisipakita ni Paul. So doon sa unang bahagi ng ating teksto, verses 12 to 14, kung saan makikita natin na patuloy na pinangungunahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus. So sabi doon sa verse 12, nang dumating ako sa Troas, upang mangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo, nagbukas ang Panginoon ng pintuan upang maisagawa iyon. So ano yung nakita natin dyan? Ano yung mapapansin natin dito? So mapapansin na malinaw ang layunin ni Paul kung bakit siya naroon sa Troas. Upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Pero may dinagdag siya. So nagbukas ang Panginoon. Nagbukas ang Panginoon ng pintuan upang maisagawa iyon. Magandang tignan natin yan, di po ba? At alamin, ano ba yung sinasabi o tinuturo sa atin dito sa unang bahagi pa lang ng talatang ito. Kasi ganito rin yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 16, verse 3, sapagkat isang malawak na pinto para sa mabisang gawain ang nabuksan sa akin. Para ano? Para iparangal si Kristo. Na kahit maraming kalaban ng ebanghelyo, hindi ibig sabihin sarado o huminto ang Diyos sa kanyang ginagawa. Katunayan, madalas pa nga na magkasabay yung pagsalungat at yung opportunity
na binibigay ng Diyos sa atin. Di po ba? And then yung sinabi dito na sa scripture o sa salita ng Diyos, yung bukas na pinto ay larawan ng pagkakataong ibinibigay mismo ng Diyos para maipahayag ang kanyang salita. Kaya nga sa prayer din niya, sa letter niya sa Colossians 4:3, ipanalangin niyo na pagbuksan kami ng Diyos ng pinto para sa kanyang salita. So ano makikita natin dito? Kung kaya't ang Diyos mismo ang nagbubukas ng daan upang may pangaral si Kristo. So sa idea na yon, gets yun ni Paul. Alam niya yung sinasabi niya, alam niya yung sinusulat niya. Kaya bago pa man niya sabihin ang tungkol sa kanyang sariling kalagayan at saloobin, gusto na niyang makita natin ang isang mahalagang katotohanan po dito. Ang Diyos ang nangunguna sa kanyang gawain ng paglingkod sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ibinubukas niya ang opportunity para mangyari yon. So hindi yun tungkol kay Pablo. Hindi ito tungkol sa ministeryo niya. At kailanman hindi yun nakasalalay ang pag-usad ng Ebanghelyo sa mga lingkod niya. Yes, ginagamit tayo yung instrumento niya, pero makikita natin mamaya, ultimately ang Diyos ang gumagawa nito. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan. Siya ang kumikilos at nangunguna upang maisakatuparan ng kanyang layunin ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga makikita natin na sa pasimula pa lang ng kwento ng Diyos, sa tema ng buong kasulatan, ito ang katotohanang makikita natin. So ang Diyos ang laging nangunguna sa kanyang gawain ng pagliligtas o pagtubos sa mga pinili niya. Hindi tao ang nagsimula ng plano ng kaligtasan. Tanging ang Diyos mismo ang nagpasimula nito. Ang pinasimulan ng tao ay kasalanan o pagrebelde sa Diyos. Kaya napakaganda ng ating Genesis journey na pinuunahan natin Pastor Derek. Dahil pagkatapos magkasala sina Adan at Eva, nangako ang Diyos ng tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Genesis 3:15. So saan ang unang pangako ng Ebanghelyo? So nakita natin yan, di po ba sa pangangaral ng mga nagdaan. At mula noon, sa buong kasaysayan ng pagtubos, makikita natin tapat siyang tumutupad sa kanyang pangako. And we all know, nangyari yon. Alam natin na yun ay nangyari, naganap sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Natupad ang pangakong yun. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, nagtagumpay siya laban sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ni Satanas. At matapos siyang muling mabuhay, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya na sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Matthew 28:18-20. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi nagsisimula sa kakayahan o lakas ng tao, kundi sa authority ni Kristo. Kaya ang katiyakan ng ating misyon ay hindi nakasalalay sa atin. Ito'y nakasalalay kundi sa Panginoon na nag-utos at nangako na sasama sa atin para tuparin yon, para gawin yon. So mula noon, patuloy na sinusulong ng Diyos ang misyong yon sa pamamagitan ng mga isinugo niyang lingkod. Kaya't makikita sa aklat ng mga gawa, so pag pinag-aralan natin yung Acts at ministry ni Paul, hindi po nagbago ang paraan ng ginagawa at pagkilos at pangunguna ng Diyos. Perfect po yung kanyang plano o layunin. Siya pa rin ang nangunguna sa kanyang gawain. Siya yung gumagabay, siya yung nangunguna sa kanyang mga lingkod, at siya yung nagbubukas ng mga pintuan upang may pahayag ang Ebanghelyo. Pag pinag-aralan niyo yung Acts, napakaganda ng evangelism explosion po dito. Tulad ng sinabi sa Acts 14:27, ang ganda ng sinabi ni Luke dito, binuksan ng Diyos ang pintuan ng pananampalataya sa mga hentil. Meaning, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng pagkakataon upang hindi lang may pahayag, ganun din upang tanggapin ng mga tao ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya nasabihin ni Paul sa verse 12, nabuksan sa akin ang isang pinto mula sa Panginoon.
So anong ibig sabihin po nito? Hindi niya sinasabi o pinagmamalaki ang sarili niya. Obviously, kinikilala niya na ang Diyos ang siyang nangunguna sa kanyang gawain. Hindi sa kanya nakasentro. Ang sentro ay ang Diyos sa patuloy na naghahayag ng tagumpay ni Kristo sa pamamagitan, again, ng tapat na pagbabahagi o pagpapahayag ng Ebanghelyo. Nire-remind tayo nito ngayon sa ating pag-aaral. Kailanman, hindi maaaring mangyaring nakasalalay sa atin ang gawain ng Diyos o yung katagumpayan nito, ang pagsulong nito, or I may say, kung ano ang katayuan na natin ngayon. Malago ang ating church, ang ating mga gawain, lumalalim tayo sa pananampalataya, sabihin din natin maganda ang lagay ng pananalapi ng church. 40 years na tayo, kaya malapit na yung anniversary. Mahalaga po ang mga ito. Pero hindi sa atin nanggagaling o hindi sa ating kakayahan na pangyari ang lahat po ng iyon. O sa ating karunungan, o kahit sa ating mga spiritual gifts na meron ng isang Kristiyano, o kahit sa mga pastor natin, ninyo. Kung bakit malago ang simbahan o meron tayong malusog na iglesia, o kahit sa ating katapatan sa misyon, pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi ito dahil sa atin. At kung bakit dahil din ito nagpapatuloy. Tayo lamang ay mga lingkod na kanyang ginagamit. Yung connotation, yung idea ng ginagamit na hindi negative. Kasi minsan may mga manggagamit na mapagsamantala. Pero yung idea dito na tayo instrumento bilang daluyan ng Ebanghelyo sa mundo sa mundong ito o sa mga tao. Kaya magandang itanong para sa atin na hindi anong kaya kong gawin para sa Diyos. Kundi saan pa binubuksan ng Diyos ang pinto upang maging tapat akong sumunod sa Panginoon o tapat kong ipahayag si Kristo. Sa madaling salita, saan niya tayo binibigyan ng pagkakataong magbahagi pa ng Ebanghelyo at magpatotoo tungkol sa Kanya. Magturo ng Kanyang salita. Hindi lang dito sa pulpito. Mag-disciple para sa iba. At tiyak naman tayong hindi tayo mauubusan ng mga pagkakataong iyon kung bubuksan lang lamang natin ang ating mga mata. Dahil hindi kailanman kulang ang Diyos sa pagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad. Ang tanong ay kung handa tayong makita at samantalahin ang mga ito para gawin para sa kanyang kalwatian. Then pagdating sa verse 13 ng ating text, eto na. Ngunit wala akong kapanatagan ng aking espiritu, sapagkat hindi ko nakita roon ang ating kapatid na si Tito. Kaya't nagpaalam ako sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Anong gustong sabihin dito ni Apostol Pablo? Kakabasa lang natin. Kakatingin lang natin doon sa verse 12. Di po ba? Binuksan ng Panginoon ang pinto para sa Ebanghelyo. Pero minsan baka tanongin natin, sa halip na manatili siya sa Troas, opportunity yon. Umalis si Pablo at nagtungo sa Macedonia. Bakit kaya? Of course, hindi dahil nawalan siya ng malasakit o tinabangan siya sa Ebanghelyo o hindi siya kumbinsido sa kanyang puso na yung kanyang ginagawa ay para sa Panginoon. And then, ma-redirect siya sa ibang lugar. No. Kundi dahil napakalalim talaga ng kanyang pagmamahal at pag-aalala para sa iglesyang ito sa Korinto. Si Tito po kasi yung inaasahan niyang magdadala ng magandang balita o balita tungkol sa naging tugon ng mga taga-Korinto sa letter na pinadala niya. Pero hindi niya ito natagpuan sa Troas. Sinabi ni Pablo, wala akong kapanatagan ng aking espiritu. Para bang, alam niyo yun, di ba kapag tayo ay may inaasahan o ine-expect, halimbawa na tao na darating sa bahay o kaya yung kanyang sinabi sa atin o pinangako sa atin, hindi natupad, so ine-expect natin, nag-aalala tayo. Sa tagpuan halimbawa, sa isang meeting, di sumipot, so parang napoprostrate tayo dahil inaasahan natin yung tao na yon o walang dumating. So marahil yung bagbag na po o yung puso ni Paul na pag-aalala talaga dito. So kung i-imagine natin. Kaya nagpaalam siya sa mga kapatid doon at nagpatuloy sa Macedonia. Pero ang maganda,
Eventually, so sa letter pa din niya, kasi kung magpa-pass forward tayo sa 2 Corinthians 7, 5 to 7, doon na natin makikita na binalikan niya yung pangyayaring ito. Kasi sabi ng talata dito, pagdating namin sa Macedonia, wala ring kapahingahan ang aming katawan. Ngunit, ayun, inaliw kami ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Pero doon pa yon sa chapter na yon. So dito natin malalaman na sa Macedonia niya muling nakita si Tito. At doon niya ngayon narinig ang magandang balita tungkol sa naging tugon ng mga taga-Korinto. So pinapakita lamang nito na si Pablo rito ay hindi isang super apostle na walang pakiramdam, na kahit mabigat yung pinagdadaanan, hindi kayang umiyak. Siya rin ay nakakaramdam ng pagod, nababahala, nasasaktan, at umaasa. So nakita nga natin yan sa chapter 1 verse 8. Kung paano niya inilarawan ang bigat ng kanyang dinanas. Hindi itinago ni Paul ang kanyang kahinaan. Sa halip ipinakita niyang sa gitna ng kanyang kahinaan, ay lalo siyang umaasa sa Diyos. Kaya't magandang makita ito sa isang lingkod ni Kristo. Alam niyo, hindi natin kailangang magkunwaring laging matatag tayo o wala tayong pinagdaraanan. Maaari tayong mapagod, maaari tayong mag-alala at masaktan ng ating mga puso. At alam naman natin yan, totoo yan. At hindi tayo may exempted dyan. At kung kailangan mong umiyak, ay umiyak tayo. Pero ang maganda at encouragement, ang salita ng Diyos, sa lahat ng yon, tulad ni Pablo, tinatawag tayong magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at sa tapat pa rin na paglilingkod sa Panginoon. Yun yung maganda. Imposible po ba yon? No. Nasa atin ang banal na Espiritu. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa pamamagitan nito na pinagkaloob niya sa atin. At higit sa lahat, itinuturo tayo ni Pablo sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung may tunay man na lingkod na nagtiis ng pinakamabigat na pasanin, hindi siya yon, kundi si Jesus. Siya yung man of sorrows. Isaiah 53 verse 3. Nalungkot sa harapan ng libingan ni Lazaro. John 11:35. At sa halamanan ng Gethsemane, lubhang nalungkot ang aking kaluluwa. Matthew 26:38. Gayunman, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Hindi siya umurong sa kalooban ng Ama. Nagpatuloy siya hanggang sa krus upang ganapin ang gawaing itinakda ng Ama na gawin niya para sa ating kaligtasan, para sa ating ikaliligtas na mga makasalanan noong siya'y mamatay rito at siyang umako ng parusa, ng puot, ng galit ng Diyos sa atin. Excuse me. Kung kaya't napakainam na ating makita at maunawaan natin, obviously dadaan tayo sa mga discouragement at baka nga nangyayari na yan sa atin. Pero hindi lang tayo titingin. Of course, pinag-uusapan natin si Paul, hindi lang tayo titingin kay Paul, kundi tumitingin tayo sa isang tao, sa isang persona na nagbigay ng sukdulang halimbawa. Kaya sa kanya tayo tumitingin sa ating Panginoong Yesus, na siyang tapat na lingkod na nagtagumpay para sa atin at ngayon ay patuloy na nagpapalakas sa atin ng mga lingkod niya. So sa paanong paraan? Ito lang, itong salita niya na ito na ating inaaral. Nagbibigay na sa atin ng sigla. Nagbibigay na sa atin ng pag-asa sa ating puso. Higit pa rito, hindi niya tayo iniiwang maglingkod sa sarili nating lakas at kakayahan. Kaya nga tulad ng binanggit ko, pinagkaloob niya ang kanyang espiritu upang samahan tayo sa buhay, pagsunod kay Kristo, sa lahat ng ating ginagawa, even sa ating pagbiministeryo, kasama natin siya. Ang banal na espiritu ang gumagabay sa atin. Siya nagpapalakas sa atin. Kaya nga diba, yun sa Acts 1:8,
bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ipinangako niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyong Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. At sinabi rin niya na narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung Matthew 28 na tinignan natin kanina. So anong punto ko doon? Hindi lang yung totoong-totoo sa kanila. Sa unang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, sa mga apostol, sa mga lingkod niya. Totoong-totoo yun sa atin ngayon. Sa ating panahon ngayon, at this moment. Totoong-totoo ito sa atin, mga kapatid, na mga na kay Kristo. Kung totoo yun, at totoo nga yun, ang ating paglilingkod sa Kanya, sa iglesia at sa iba pang mga tao, na siya rin ang lalagay sa ating mga puso, babalik tayo doon sa katotohanan. Hindi nakasalalay sa atin, kundi sa presensya ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu na kumikilos sa atin at siyang nangunguna upang magtagumpay ang gawain. Upang ikaw ay patuloy na makasunod kay Kristo. Iyon ang mahalagang tandaan natin. Kaya sobrang ganda ng sumunod na verse dito pa na sinabi ni Paul, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. So para bang aasahan natin doon sa susunod na sasabihin ni Paul, itutuloy lang niya yung litanya o yung kanyang paglalahad ng kanyang problema. Yun sa letter, di po ba? Pero nagkaroon ng pagbabago ng direksyon ng sinasabi niya rito. Dahil sa halip na siya'y tumingin sa kanyang sitwasyon, tumingin siya sa Diyos. Verse 14, ngunit salamat sa Diyos. Ang ganda na sinasabi niya rito. Hindi niya sinasabi na salamat tapos na yung problema ko. Katunayan, para bang patuloy pang nadadagdagan. Hindi rin niya sinasabing maayos na ang lahat, wala nang problema. Ibig sabihin, ang dahilan ng kanyang pasasalamat ay hindi ang pagbabago ng kanyang sitwasyon o yung kanyang kalagayan, kundi ang katotohanan kung sino ang Diyos o kung ano ang patuloy niyang ginagawa. Kumbaga, hindi muna hinintay ni Paul na maging maayos ang kanyang sitwasyon bago siya magpuri sa Diyos, bago siya magpasalamat sa Panginoon. Hindi niya muna hinintay na maging okay siya, na para bang wala ng problema bago niya gawin yung pagpapasalamat sa Panginoon. At least ito sa text na titignan natin. Na kung minsan, di tulad ng maraming Christians o baka tayo rin, gusto natin problem-free muna. No stress muna. Bago tayo pumunta sa church, kailangan maayos muna, alam niyo, para bang walang problema. O bago lumapit sa Panginoon at magpasalamat, halimbawa din sa prayer. Pero sa pinapakita rito, kabaligtaran. Kahit anuman ang ganap kay Paul, nagtitiwala siya sa Diyos na alam niyang kasama niya sa anumang sitwasyon. Nagpapasalamat siya na alam niya na ang Diyos ay nasa kanya at nangunguna sumasama sa kanya. Dahil kay Kristo, sa kanyang pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. At maganda sinabi niya rito, gumamit si Paul ng image para ipakita kung paano ang kanyang puso ay nabihag ng Panginoon. Kung saan na laging pinangungunahan siya. Ang sabi doon, na laging pinangungunahan tayo sa tagumpay ni Kristo. Anong larawan yung pinakita niya dyan? So unahin muna natin yung salitang pinangungunahan dito. Ay larawan ng isang triumphal procession. Isang parada ng tagumpay during that time sa mga general o mga hari na nagtatagumpay sa digmaan sa panahong ito. So ginamit ni Pablo yung imahe na ito na familiar sa mga tao sa imperyo ng Roma. Dahil kapag ang isang Romanong general o emperador ay nanalo sa isang malaking digmaan, so ang ginagawa ay nagpaparada sila sa mga lansangan ng Roma upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at ipagpangalandakan yung mga bihag na kanilang nadakip.
Sa paradang ito, hatak-hatak nila yung mga servant o yung mga bihag na ito na nakagapos. At bukod doon, habang tumatawid sila sa lansangan, nagpapa-insenso yung mga taong ito. Nagpapabango sa buong paligid. At dito binigyan ni Pablo ng bagong kahulugan ang bagay na ito. Dahil ang tunay na nagtagumpay ay hindi si Caesar o sino mang hari o general, kundi si Kristo. Again, sa pamamagitan ng kanyang krus o ng ebanghelyo. At ang Diyos ang patuloy na naghahayag ng tagumpay na yon kay Kristo. At si Paul o maging ang mga mananampalataya, ikaw at ako ay mga bihag, hindi bida, kundi mga tagasunod na kusang loob na sumusunod at nagpapakalat ng mabangong halimuyak ng ebanghelyo saan man sila o tayo dalhin ng Diyos. At saan ba nagsimula ang tagumpay nga na yon? Nagsimula yon sa krus ni Kristo. Na sa paningin ng mundo, ito ay pagkatalo at matinding kahihiyan. Pero alam natin sa ilalim ng soberanong pagkilos o plano ng Diyos, ang krus na yon ang mismong naging instrumento ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Kaya nga si Paul din na nagsabi sa Colossians 2:15, hinubaran niya ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga kapamahalaan at hayagang inilagay sila sa kahihiyan na nagtagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Kung saan ang mismong krus na inakala ng kaaway na si Satanas, ng kapangyarihan ng kadiliman at ng mga taong nasa authority na nagpapako sa kanya na inakala nilang iyon ang tagumpay, pero yun pala ang kabaligtaran. Naging instrumento ng kanilang mismong pagkatalo at kahihiyan. At dahil nabuhay na maguli si Kristo, sinabi pa rin ni Pablo sa 1 Corinthians, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. By the way, hindi ko na banggit yung chapter 15, verse 57. Kaya sabihin niyang pinangungunahan tayo sa tagumpay kay Kristo, hindi niya sinasabi, madali ang buhay Kristiyano o pagsunod o magiging puro, successful o success yung mararanasan natin. Of course, kung titignan niyo sa pamantayan ng mundo, kasi tayo na mismo ang makapagpapatotoo niyan, kundi dahil nagtagumpay na si Kristo, ang Diyos ay patuloy na isinasakatuparan ng tagumpay na yon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at ng kanyang mga tapat na lingkod sa bawat isang may tunay na pakikipag-isa sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit kahit sugatan, kahit lugmok si Paul, hindi siya talunan. Kahit inuusig siya, may objections, may resistance, hindi siya naibabagsak na hindi ibig sabihin na perfect siya o hindi siya nanghihina o nagkakamali. Nakita nga natin sobrang hina niya, di po ba? Ang dahil niyang problema. Kundi ang Diyos mismo ay tapat na humahawak at nagpapanatili sa kanya kay Kristo. Upang sa ganoon, ang layunin ng Diyos ay matupad sa pamamagitan niya ng mga lingkod niya o natin ng mga anak kay Jesus. Kung lubos natin itong mauunawaan, binanggit ko na kanina, hindi ito nakasalalay sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy na sumusunod sa Panginoon. O bakit ka Christian ngayon? O member ng isang covenant church ngayon at ginagawa ang mga ginagawa natin para sa Kanya. Primarily, siya ang pumili sa atin at naglagay sa ganitong katayuan. At kung totoo yan, at totoo talaga yan, malaki yung babaguhin ito sa buhay natin. Kung naiintindihan natin yung katotohanan yan, malaki ang babaguhin ito sa ating buhay pagsunod sa Panginoon. Mas lalo tayong magiging palaasa tayo sa Kanyang awa. Araw-araw sa buhay natin. Yun yung una. Pangalawa,
Mas nagiging mapagtiwala tayo, hindi sa karunungan natin, kundi sa karunungan niya ng kanyang salita. Kaya naman lagi natin itong intentional na basahin. Kasi kung alam natin, dito natin nakukuha o nakakamit yung karunungan para masunod natin ang kanyang kalooban. Sa lahat ng ating ginagawa, sa ministry man yan, o kung ano man ang meron tayo, tinuturing natin na kaloob lang sa atin ito ng Diyos. Buhay mo, trabaho mo na meron ka, pamilya na meron tayo, mga bagay na tinatangkilik mo ngayon, lahat yan ay galing sa Diyos. At kapag naunawaan natin yon, mas nagiging good stewards tayo ng lahat ng ito. Kaya hindi natin makukuha talagang magmayabang, maging arrogante o mapagmalaking puso ang buhay natin. Pangatlo, kahit may mga sufferings o trials tayo, sa iba't ibang paraan man ito, again, mas lalo tayong nagiging mapagtiwala sa ginagawa niya sa buhay natin. Kung kaya't lalo tayong tinuturuan na lalong mas maging mapagkumbaba at iyon ang kinalulugdan ng Diyos. At yan ang lagi nating ipag-pray sa puso natin, na patuloy tayong baguhin ng Diyos ang ating puso, ang ating mga puso sa katotohanan yan. Kasi nga madali natin tong makalimutan. At kung nakikinig ka ngayon na wala ka pa kay Kristo at hindi siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pagsisihan mo ang iyong kasalanan ng pagiging makasarili at rebelde sa Kanya. At sumampalatayang sapat ang ginawa niya o tagumpay na ginawa niya sa krus para tayo'y Kanyang patawarin at linisin sa lahat ng ating kasalanan at higit pa'y baguhin tayo sa buhay natin. Ito ang biyaya ng krus ni Kristo, na tinatawag tayong makibahagi sa tagumpay na ipanalo na ni Kristo sa krus. At yan ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Hindi ang tiwala sa ating sarili, kundi ang katiyakang ang Diyos ay patuloy na naghahayag ng tagumpay ng Kanyang anak. At kung tayo nakakabit sa Kanyang anak, kasama tayo doon. Sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng Kanyang iglesia. At makikita pa natin ito sa susunod na bahagi. Kung saan patuloy na inihahayag ng Diyos si Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod. So sa unang bahagi, ay nakita natin na ang Diyos ang patuloy na nangunguna sa Kanyang mga lingkod sa tagumpay ni Kristo. Ngayon naman ay makikita natin ang layunin ng Diyos sa katuparan pa nito. Bakit niya tayo pinangungunahan? Hindi para itanghal ang church. Para ipagyabang yung church natin o ipagyabang ang pangalan ng Kanyang mga lingkod o tayo mismo. No. Ang layunin ng Diyos ay hindi pasikatin tayo, kundi upang sa pamamagitan natin ay may pakilala si Kristo sa mundo. Verse 15. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa bahaging ito, patuloy siya sa paggamit ng larawan. Hindi niya sinabing ang mga lingkod ng Diyos ang nagdadala ng bango. Hindi rin niya sinabing ang church ang gumagawa ng mabangong amoy na ito. Sa ESV, for we are aroma of Christ. Kami ay samyo ni Kristo. Ibig sabihin, habang ang iglesia o ang mga lingkod ng Diyos ay tapat, take note, tapat na namumuhay, na nangangaral ng Ebanghelyo, si Kristo mismo ang ating ipinakikilala at ipinalanghap ng Diyos sa pamamagitan natin. Ang iglesia kailanman na hindi ang pinagmumulan ng mabangong halimuyak, si Kristo lamang ang bukal ng pinagmumulan po nito. Nagiging samyo ni Kristo o amoy ng buhay lamang tayo dahil sa ating espiritual na pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin nito, ang Kristiyano ay hindi nagpapakabango sa sarili nating galing o magagawa. Dahil kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo,
sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay o ni Kristo ang dumadaloy sa atin, nasasalamin nawa sa atin. Kaya kapag lumalapit tayo sa mga tao, hindi ang amoy ng ating diskarte o yung word of mouth natin o yung eloquence natin o yung katayuan natin o reputasyon natin ang kanilang nalalanghap, kundi ang amoy ng biyaya, katotohanan at presensya ni Kristong nabubuhay at nagahari sa atin. Mahalaga yon. May kaugnayan yon sa testimony kung paano tayo namumuhay ng tapat sa Panginoong Yesus sa ating pananampalatayang ito na pinagkaloob niya. Kaya naman maganda yung sinabi ni Paul sa Philippians 1:21 and 22. At bilang tugon na rin natin sa katotohanan yan, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kaya naman ang buhay ng isang Kristiyano at ng buong iglesia ay magturo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi sa ating sarili. Although, kailangan nating maintindihan yung tugon na sinabi natin sa Philippians na kung itatanong natin ngayon, kamusta yun sa'yo? Paano mo ito pinamumuhay sa iyong buhay? Ganun ba tayo ka-resolve na sa lahat ng panahon ay buong tapang nating hindi lang sa bibig na pinaparangalan natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Paglabas natin mamaya sa bulwagang o sa BBCC, pag uwi niyo sa bahay, paano mo ito pamumuhay sa buhay mo? Paano mo maaamoy si Kristo ng iyong asawa? Yung pabango mo ba? O yung perfume mo ba? O yung halimuyak ng iyong pag-ibig sa bawat isa? Kung paano mo dinidisiplina ang iyong mga anak na may pagmamahal at sakripisyo? Nakikita at makikita yon sa atin. At masasabi ng iba, ang taong ito ay totoong at may seryosong relasyon kay Kristo. At sa likod ng salitang samyo o halimuyak, may dalawang larawan na malamang ay nasa isip ni Pablo. Binanggit natin kanina, yung triumphal procession na binanggit natin kanina. Sa paradang ito ng tagumpay, ang pagsunog nga ng insenso sa mga lansangan ay hudyat na ang hari o general ay nagtagumpay na laban sa kanyang mga kaaway. Yung pangalawa, ang mga handog sa lumang tipan. So nakita din natin yan, even dun sa ating study sa Hebrews, paulit-ulit nating mababasa sa Old Testament, sa Leviticus in particular, na mga hain ay inalarawan bilang isang mabangong samyo na kalugod-lugod sa Panginoon, Leviticus 1:9 for example. At paano ito nagiging totoo sa atin ngayon? So we understand sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, nakita natin ang katuparan ng larawang ito. Sinasabi sa Ephesians 5:2, si Kristo ay umibig sa atin at ibinigay ang kanyang sarili bilang handog at hain sa Diyos na isang mabangong samyo. Ibig sabihin si Kristo ang tunay at pangwakas na mabangong handog na lubos na katanggap-tanggap sa Ama. At dahil tayo ay nakipag-isa na sa Kanya, ginagamit ngayon ng Diyos ang kanyang iglesia, ang buhay mo ng kanyang mga lingkod upang ihatid ang halimuyak ng pagkakilala kay Kristo sa mundo. So kailangan kasi natin maintindihan muna yung ating union sa Panginoon. Verse 16a. Pero makikita natin dyan, hindi pare-pareho ang nagiging tugon ng tao sa isang ebanghelyo. Kaya sabi ni Paul, sa iba'y amoy ng kamatayan na humahantong sa kamatayan. Ngunit sa iba na may amoy ng buhay na humahantong sa buhay. Kumbaga, yung sa ESV, kung doon natin kukunin yon, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To one, a fragrance from death, to the other, a fragrance from life to life. Napaka-importanting maunawaan ang sinasabi niya rito. Una, hindi nagbabago ang mensahe ng Ebanghelyo at hindi nagbabago ang persona na ipinapangaral ni Paul,
Si Kristo, ang nagkakaiba ay ang tugon ng puso ng mga tao. Sa mga tumatanggi kay Kristo, ang parehong ebanghelyo ay nagiging patotoo laban sa kanila. Hindi dahil may kakulangan ng ebanghelyo, kundi dahil patuloy nilang tinatanggihan ang biyaya ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. John 3:18. At sa mga tinatawag ng Diyos sa kaligtasan, ang parehong ebanghelyo ay nagiging amoy ng buhay, sapagkat sa pamamagitan nito ay ipinakikilala ang nabuhay na Kristo na nagsabi, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. John 11:25. Ano yung punto dito? Kaisa lamang ebanghelyong pinapangaral natin. Pero obviously, dalawa ang nagiging bunga po nito. Sa ilan, ito ay nagiging daan tungo sa buhay. Sa iba naman, lalo nitong inilalantad yung kanilang puso, yung kanilang espiritual na kalagayan at pagtanggi kay Kristo. Napakahalagang makita ng pagkakaibang ito ay hindi dahil magkaiba ang mensahe o magkaiba ang tagapagligtas na ating tinuturo. Ang pagkakaiba nga ay yung pusong tumutugon sa ebanghelyo na pinangangaral sa iisang Panginoon at iisang ebanghelyo. Malinaw at napakahalaga ng paalalang ito ni Apostol Pablo o ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Para sa atin bilang church at mga lingkod niya. Ang ating responsibility ay hindi baguhin ang ebanghelyo. Hindi palagnawin, hindi i-distort o hindi i-share yung incomplete gospel na ito. Para lamang ito maging katanggap-tanggap sa paningin ng mundo o ng mga tao. Hindi tayo tinawag para mag-compromise o bawasan ang talas at pagkasolido ng katotohanan ng ebanghelyo para lamang hindi tayo maka-offend sa mga tao. Again, ang tawag sa atin ay maging tapat sa pagpapakilala sa ating Panginoong Yesus. Kung kinakailangan nating sabihin na tayo, ang mga tao ay makasalanan, sabihin natin sa mga tao. At kailangan nila ng tagapagligtas at iyon ay si Kristo. Kaya kahit minsan, kung minsan, sa ating mga pagbabahagi ng gospel, tila kakaunti ang nakikinig, may mga hayagang tumututol o parang walang nakikitang bunga. Huwag tayong manghina o panghinaan ng kalooban. Ang sukatan ng katapatan ng lingkod o ng iglesia ay hindi sa dami ng pumapalakpak o tumatanggap man, kundi kung naging tapat ba tayo sa pagpapakita ng halimuyak ni Kristo sa kanila. Kapag may sumampalataya, purihin ang Diyos. Kapag may tumanggi, manatili pa rin tayong tapat. Dahil alam nating hindi kailanman nabibigo ang salita ng Diyos. Katulad ng tinitiyak sa atin sa Isaiah 55:11, ang salita ko na lumalabas sa aking bibig, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa aking kinalulugdan at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ibig lang pong sabihin, kahit sa mga napapahamak, ang ebanghelyo ay nagtatagumpay pa rin sa pagtatampok ng katarungan at katotohanan ng Diyos. Nalandad lamang at nabigay ng malinaw ang katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pananagutan ay maghasik ng binhi. Ang pagbabago ng puso ng tao ay sa Diyos na. At sa iyong pakikinig ngayon, kung paulit-ulit mong naririnig ang ebanghelyo at sasabihin mo pa sa iyong kalooban na lang, alam ko na yan. Alam ko na yan. Subalit patuloy mo namang ipinagpapaliban ang paglapit kay Kristo. Pagtitiwala sa Kanya dahil mas pinapairal mo ang iyong makasariling kagustuhan at pag-ibig sa kasalanan. Pakinggan mo ang seryosong babala ng tekstong ito. Walang taong nananatiling neutral kay Jesus. Maaaring akalain ng marami kapag narinig ang ebanghelyo
May option tayong isang tabi muna ito habang nag-iisip tayo, magde-decide ba ako o hindi. Akala natin hanggat hindi natin hayagang tinatanggihan si Jesus, ligtas na tayo. Ngunit ayon sa teksto, dalawa lamang ang direksyon ng halimuyak na ito. Buhay o kamatayan. Walang gitna. Hindi mo maaaring sabihin na makikinig lang ako pero wala muna akong tugon. Dahil sa spiritual na reality, ang hindi mo pagpapasya kay Kristo ay isa na palang pagpapasya na tanggihan siya. Kaya tandaan natin, sa bawat pagkakataon na naririnig mo ang Ebanghelyo, ang halimuyak na ito ay alinman sa naglalapit sa iyo sa buhay na walang hanggan o kaya'y lalo namang nagpapatigas sa iyong puso patungo sa kapahamakan. Dahil na rin sa paglulublob sa kasalanan at hindi tinatalikuran po ito. Kaya hindi samyo o amoy na mabangong halimuyak ang meron ng isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan, kundi alingasaw na mabahong amoy na higit pa sa nabubulok na amoy na patay na hayop. Hindi ka tayo mananatili sa dating kinalalagyan mo. O alinman sa ikaw ay mas naliligtas o ikaw ay mas napapahamak. Kaya habang narinig natin kasama ako ang kanyang tinig ngayon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong panghinayangan ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Lumapit tayo kay Kristo na may pagsisisi, pananampalataya sa Kanya lamang. Dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay at buhay na walang hanggan na inilaan sa mga nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Bagbag na puso, walang ibang aasahan kundi ang Kanyang kahabagan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Sa huling bahagi ng ating teksto, 16b to 17, may question si Paul. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Verse 17, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos, sa Kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kaming nangangaral. Verse 16b, pagkatapos sabihin ni Pablo ang isang ebanghelyo ay nagiging amoy ng buhay sa ilan at aligasaw ng kamatayan sa iba, nagtanong siya, sino ang sapat para sa bagay na ito? Mabigat yung question. Hindi ito tanong na isang parang taong nawawalan ng kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin po ito isang tanong na para bang pa-humble effect para maging maganda lang sa pandinig. Ito ay isang tapat na pagkilala sa tindi ng bigat at ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya o maging sa atin ng mga tagapangaral at tagapagturo ng Ebanghelyo, tagapagbahagi ng mabuting balita ni Kristo. Isipin na lang natin na sa tuwing binabahagi natin ang Ebanghelyo, itinuturo, pinapangaral, ang pinag-uusapan dito ay walang hanggang kahatulan ng tao, nahahantungan niya. May mga dinadala ang Diyos sa buhay na walang hanggan at mayroon namang patuloy na nagmamatigas at tumatanggi kay Kristo. Kaya nga kung ganyan kabigat ang mensaheng nakasalalay, sino nga ba ang karapat-dapat? Wala, kahit isa. Walang sino man sa kanyang sarili o sa atin ang karapat-dapat dito. At yan ang mismong lilinawin ni Paul pagdating niya sa chapter 3, verse 5, kung saan sinabi niya, hindi sa aming sarili nanggagaling ang aming kakayahan upang mag-isip ng anumang bagay na tila mula sa amin, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Napakagandang makita ito na hindi hinuhugot ni Pablo ang kanyang kumpiyansa sa kanyang malawak na karanasan bilang apostol, sa kanyang dunong bilang Pharisees of the Pharisees. Ang kanyang kasapatan ay hindi nanggagaling sa kung ano ang meron siya, kundi sa kung sino ang nagmamay-ari kay Pablo at kung sino ang nagmamay-ari sa iyo at sa akin. So anong pinapakita at tinuturo nito sa atin? Maaaring isipin natin na ang pagiging epektibong lingkod
Again, nakasalalay lang sa atin at husay o talino para mahikayat yung mga tao. Pero kay Paul, ang tunay na tanong ng isang lingkod ay hindi ano ang galing mo o husay mo. Ang Diyos bang hinahayaan mong gumawa nito sa puso mo o sa pamamagitan mo? Then verse 17. Dahil dito, ibinigay kaagad ni Pablo ang dahilan kung bakit niya nasabing walang taong sapat sa kanyang sarili. Dito naman, nagbigay siya uli ng contrast. Sabi niya, sapagkat hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. So anong uri ng ministeryo pinapakita niya rito? May mga tao kasing ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling kapakinabangan. Ang salitang ginamit ni Pablo para sa pinagkakalakal ay naglalarawan sa mga mapanlinlang na mga mangangalakal noong panahon yon. Ang ginagawa nila, dinadaya nila yung kanilang mga paninda, halimbawa alak, nadagdagan nila ng tubig, so para makapandaya. Mga negosyante na para makapanlamang sa kapwa. Para sa kanilang benta, lumaki yung benta, so dinadaya nila. Ganyan din ang ginagawa ng ilan sa salita ng Diyos. Ang masakit, nagpapakilalang pastor, nagpapakilalang lingkod ng Panginoon. So ang ginagawa, binabawasan, dinaragdagan o binabago ang mensahe upang mas maging magaan sa tenga ng tao. O kaya mambola o manguto sa ganoon, ang goal, mapakinabangan. Maging pakinabang o benepisyo niya para kumabig. Pero mariing sinabi ni Pablo, hindi kami ganoon. Sa halip, inilarawan niya ang tunay na ministeryo sa tatlong paraan. Ito'y mula sa Diyos, siya na bilang sugo, meaning ang mensahe hindi niya inimbento, hindi niya ito opinion lang. Ito kasi ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Yung pangalawa, sa harapan mismo ng Diyos, spiritually speaking, of course. Ang tunay na lingkod ay namumuhay at naglilingkod ng may malalim na kamalayan na ang Diyos ang kanyang kasing pangunahing audience. Ang Diyos ang pangunahing tagapakinig at hukom natin. Hindi siya nangangaral for popularity, para palakpakan ng mga tao. So yun yung pangalawa. Ikatlo, ito ay kay Kristo o in Christ. Ang buong buhay at ministeryo ni Paul ay nagmumula sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo at umiikot lamang kay Kristo para sa kanyang kapurihan. Hindi niya ipinapangaral kailanman ang kanyang sarili. Katulad ng titiyakin niya pagdating sa chapter 4 verse 5, hindi ang aming ang sarili ang aming pinapangaral, kundi si Jesucristo bilang Panginoon. Kung babalikan natin ang unang bahagi ng teksto, nagsimula ang text natin sa isang bagbag o sa isang apostol, na balisang apostol na walang kapayapaan ang espiritu. Ngunit nagtatapos ito sa isang lingkod na buo ang kumpiyansa na hindi ibig sabihin malakas siya o kayang-kaya niya ang paglingkod. Kundi dahil alam niya, ang ministeryong ginagawa niya ay mula sa Diyos. Siya yung nagbigay nito sa kanya. Ginagawa niya ito sa harapan ng Diyos at para sa kalwatian ni Kristo. Panghuli, kaya't muling pinapaalala sa atin na sa kultura natin ngayon, napakadaling sukatin ang tagumpay ng ministeryo ng dami ng tao, na dumarating sa simbahan o halimbawa ng ating mga nasi-share, sasabihin pa natin na patanggap natin sa Panginoon, di ba? Pwedeng sukatin sa ganung bagay. O kaya yung mga likers, halimbawa nag-post tayo sa Facebook, sa Instagram, o kaya sa Reels, para bang gusto natin na nilalike tayo, di po ba? O sa dami ng mga subscribers natin, minsan nga may bashers din, di ba? At dahil doon, palaging nandun yung tukso na baguhin o kompromiso ang katotohanan ng Ebanghelyo. Napakanipis ng linya noon. Minsan nadadala tayo, balututin na lang para hindi siya ma-offend, para ma-win ko siya sa Panginoon. So mapanganib po siya. Para madaling tanggapin ng tao. Pero ang tanong na dapat nating itanong ay hindi ano ba ang gusto marinig ng mga tao. Kundi the question is, tapat ba nating ipinapahayag ang pinagkatiwala ng Diyos? Yung pinagkatiwala ng Diyos ay yung precious salvation, yung gospel na kailangang ituro, ipangaral at ibahagi sa iba. At ang tawag para sa gawain ito, hindi lamang para sa aming mga pastor o
o mga tumatayo sa harapan o mga ministry leaders. Ito ay para sa buong mananampalataya, sa buong church. Dahil sa tuwing nagtuturo ka sa iyong mga anak, sa loob ng iyong tahanan, sa tuwing nagbabahagi ka ng gospel sa iyong kaibigan, katrabaho, o tuwing naglilingkod ka sa anumang gampanin sa ministeryo ng church, alalahanin mong dala mo ang pangalan ni Kristo. Hindi mo kinakatawan ang sarili mo, kundi ang Panginoon. Tayo ay mga sugo lamang na mayroong napakalaking pribilehiyo para tuparin ang misyong pinagkatiwala ng Panginoon. Tayo mga sugo ng Diyos na nagsasalita sa harapan ng Diyos at para sa kalwatian ni Kristo. So ano ang hamon at tugon na hinihingi na mensaheng ito sa atin ngayon, mga kapatid? Magpasakop tayo sa pamumuno ni Kristo at tanggapin ang ebanghelyo na nagdadala ng buhay sa mga wala pa kay Kristo. Magpatuloy tayo sa tapat na paglilingkod, anuman ang maging tugon ng tao, sapagkat ang Diyos mismo ang patuloy na nagpapakita at kailanman hindi mabibigo si Kristo o ang ebanghelyo niya. Naway ito palagi ang maging tapat na panalangin ng ating mga puso. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya, gawin mo kaming palaging tapat sa iyo. At kung itatanong natin, bakit tayo mapapanatiling tapat ng Diyos? Dahil ang ating katapatan ay hindi nakasandig sa ating sariling lakas, kundi sa katotohanan, si Kristo ay nagtagumpay na. Tapos na ang laban, mga kapatid. Nagwagi na ang hari laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, at laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. There's more. At habang hinihintay natin ang dakilang araw ng kanyang muling pagparito, kung kailan lulubusin niya, ihahayag ang kanyang kaharian, inaantay natin ang sandali na mawawala na ang lahat ng kasalanan, wala ng pagluha at wala ng kamatayan. So doon natin sasambahin siya kasama ng lahat ng kanyang mga tinubos o iniligtas mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pero habang hindi pa nangyayari yon, hindi tayo tinatawag na maging kampante o passive lamang sa ating buhay. Kristiyano natin, sa halip tinatawag tayo na magpatuloy sa pakikipaglaban sa kasalanan, magtiis sa gitna ng pagsubok, at maging tapat sa pagpapakilala kay Kristo hanggang sa dulo ng mundo saan tayo inilagay ng Diyos. Ginagawa natin to hindi dahil kaya natin sa ating sarili, kundi yung assurance natin dahil tiyak, puro, totoo, sigurado na ang tagumpay ng ating Panginoong Yesus. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Kung dumarating man ang mga pagsubok sa atin, huwag tayong umatras. Hindi masasayang ang lahat ng ating pinagpapaguran. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating kumpiyansa ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi kay Kristo, ang nagtagumpay na hari na patuloy na naghahari ngayon, bukas at sa darating na panahon. Sa Kanya lamang natin iukol ang ating paningin, ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba, ang lahat ng ating ginagawa para lamang sa kalwatian niya. Let's pray.